The Lord be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. John the Baptist appeared preaching in the desert of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." It was him that the prophet Isaiah had spoken when he said, "A voice of a crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight his path." John wore clothing made of camel's hair and had a leather belt around his waist. His food was locust and wild honey. At that time, Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River, and as they acknowledged their sins. When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming his baptism, he said to them, "You brood of viper, whom warned you to flee from the coming wrath? Produce good fruits as evidence of your repentance, and do not presume to say to yourself, 'We have Abraham as our father.' For I tell you, God can raise up children to Abraham from this stone. Even now the axe lies of the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. I am baptizing you with the water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I, and I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in hand. He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn, but the chaff will be burned with unquenchable fire." Dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise be to God. Hallelujah. So it's a second week of Advent. Second week of Advent na po, mga kapatid, no? And napakaganda po. Related po yung ating binasang ebanghelyo. Related po sa ating pong theme. Sa ating Advent recollection ngayon po. Kaya sasamantalahin ko. Kaya tumigil ako kanina, kala ko kasi merong sharer. Pero yung pala, sabi nga ni Brother Eric, all is your time. Okay, so eto po, sisimulahan natin. Naglista po kasi ako. Napakaganda kasi ng ating team. Forgiveness and humility, which is yung panawagan po ni John the Baptist, may diba sa sisters, related po sa ating pong team. May kadugtong pa po yun. Forgiveness and humility. Forgiveness wins love. Pag daw po tayo nagpapatawad, ang katumbas daw po natin, ang premyo daw po ay pag-ibig. Totoo naman po pala. Sa totoo lang, kapatid. Hindi ka magpapatawad kung wala kang pag-ibig. Hindi mo pwede sabihin, ikaw sister, pinapatawad na kita, pero wag ka na magpapakita sa akin. Hindi pagpapatawad yon. Hindi po pagpapatawad yon. So, my dear brothers and sisters, umpisahan po natin dito po sa salitang Advent. Advent season is a preparation. Preparasyon po ito. Yun ang panawagan ni John the Baptist sa Gospel po this Sunday. Na prepare the way. Ihanda ang daanan. Ihanda ang daanan ng ating Panginoon. Saan ba ang daanan ng ating Panginoon? Hindi po ba ang daanan ng ating Panginoon sa ating puso?
Kaya nga po, the first point na gusto ko po ipunto sa atin, no, Advent season is a preparation. And forgiveness prepared our heart. Ang pagpapatawad po ay pagbibigay daan sa ating puso. Pagpiprepara, paghahanda ng ating puso. Advent calls us to prepare a place of Jesus. Ang Advent po ay panawagan para po magkaroon ng lugar si Jesus sa ating puso. But a heart filled with anger, galit, a heart filled with grudge or pride has no space for Christ. Pag ang puso po ay puno ng galit, puno po ng yabang, no? Wala pong puwang, wala pong pwesto, wala pong uupuan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, forgiveness cleanse the room of our soul. Ulitin ko po, ang pagpapatawad po ay paglilinis. Paglilinis po sa ating pong kaluluwa. Pag nagpapatawad ka, lumilinis ang kaluluwa mo. Kapatid, bakit ko po pinunto yun? We will never know, baka po ang bawat sa atin dumating yung oras ng panawagan ng kamatayan. Totoo naman po yun. Lahat naman tayo talagang mamamatay. No? Taas po ng kamay ng hindi mamamatay. Taas po ng kamay. Yung hindi mamamatay. Taas ng kamay ng mamamatay. Taas ng kamay ng mamamatay. Ay, wala din. Yan. Taas ng kamay ng mamamatay. Okay. Ito pa last. Taas ng kamay ng gusto ng mamatay. Ay, biglang nawala. Praise God. Hallelujah. Advent prefers the way of Christ. Forgiveness prepare the heart for Christ. Ulitin ko po. Ang Advent po ay paghahanda kay Kristo. Ang pagpapatawad po ay paghahanda ng ating puso kay Kristo. Oh my God, ang sarap nun. Ang sarap nun, kapatid. Imagine mo, pag nagpatawad ka pala, paghahanda pala yon. Alam niyo po, last kailan ba yon? Nung nasa Manila po ako. Pagkatapos ko po ng RGJ baptism, pagkatapos po ng baptism, nung kumakain na po kami, meron pong mag-asawa na lumapit sa akin. Yung babae po, parang gusto nang umiyak. Sabi ko, sister, katatapos lang ng ating baptism, bakit parang gusto mong umiyak? Alam niyo po, ang sabi niya po sa akin, sabi niya, kasi Brother Vic, nagigilty ako. Sabi ko, bakit po? Bakit kayo nagigilty? Kasi Brother Vic, lahat nung kagalit ko may masamang nangyayari. Sabi ko naman, baka ako sinumpa mo. Hindi po. Kaya nga po nagigilty ako Kasi lahat ng nakakagalit ko, lahat ng kinaiinisan ko, may masamang nangyayari. Sabi ko, lahat ba? Lahat ba? Tapos sagot niya, hindi naman po lahat. Hindi naman po totoo ang lahat. So, ibig sabihin, nagkataon lang siguro yun. No? Pero ang tanong ko, ipinagdasal mo ba na ang kagalit mo may masamang mangyari? O yan din po ang tanong ko sa atin lahat. Ipinagdasal mo ba na may masamang mangyari doon sa nakagalit mo? Bato-bato sa langit ang tamaan, matauhan. Bukol. Amen. So alam nyo po, sabi niya, sumagot po yung husband. Alam mo, Brother Vic, sa totoo lang po, yan pong wife ko po na yan, mabuti, mabait, mapagmahal. Pero pag may nakagalit po, Diyos ko po, World War III. Alam niyo po ba, Brother Vic, na yung kapatid niya mismo, kapitbahay namin, 2 taon na po silang hindi nagkikibuan. You know, brothers and sisters, tinitigan ko po yung sister po na yon, mata sa mata. Umiyak po siya ng gusto. At nagsalita po siya. Totoo po yan, Brother Vic. Pero kanina pong umaga, bago po kami umalis,
Yung pong kapatid ko po, nagdala ng isang box na pizza sa amin. So hindi ko alam kung paano gagawin ko. Sabi ko, bakit? Anong aalamin mo pa na kung paano gagawin mo? Di bumili ka ng 3 kahon na pizza, bigay mo sa kanya. Pero pag binigay mo sa kanya, huwag mo isasabog sa mukha niya. Kailangan pag binigay mo sa kanya, yung merong halong pagmamahal. No? Di ba? Yun yung sinasabing totoong pagpapatawad. And our heart will be clean. Yun yung sabi ni John the Baptist sa atin po sa gospel po ngayon. Clear the way. Prepare the way of the Lord. And pag sinasabi po natin, paglilinis po sa daanan ng ating Panginoon, yun po yung mga sagabal. Yun po yung mga balakid. Yun po yung mga bara sa ating pong buhay. Yung galit natin, yung inis natin, yung away, no? Yung mga kasalanan po natin. So, forgiveness prepares the heart. Number 2. Okay, tandaan po to. Number 2. Huwag po kayo mag-alala, yung pong gusto pong malaman kung ano laman ng ating diniscuss ngayong linggo na ito, ipinasa ko po sa inyong community yung aking pong PowerPoint presentation. Pwede nyo pong pagnilay-nilayan ito. Second, Advent season is waiting. Paghahantay. No? Humility, kababaan ng loob, teach us how to wait. Ang humility po ay tinuturuan tayo para maghantay. We will wait in hope. Maghahantay tayo na may pag-asa. Not in arrogance. Hindi po yung, ang tagal-tagal naman, ang lintik naman na yun, grabe naman, gusto ko na ganito. Hindi po. Yung paghahantay po na merong pagmamahal. Yung paghahantay po na merong pangunawa. Yun po yung tinasabi po nating wait in the hope. Wait in surrender. Yung pagsuko. Not in self-will, but in God's will. Hindi po yung gusto lang natin, kundi sa kagustuhan ng ating Panginoon. Yun po yung sinasabi po nating hope in surrender, or yung sinasabi nating wait in surrender. Number 3, when we humble ourselves, God fills our emptiness. Emptiness with His grace. Ito, tandaan po mabuti ito. Pag po tayo ay merong humility or tayo po ay humble, sarili po natin, ang Diyos po, pupunuin po yung pong ating kakulangan. Yung ating kakulangan, pupunuan niya po ng kanyang buong buo. Nagsusumiksik, siksik-liglig, umaapaw na grasya na galing po sa Panginoon. In summary, humility allows us to say, Lord, let your will be done in my life, not mine. Lord, ang kalooban mo po ang masusunod, hindi po ang kalooban ko. Yun yung sinasabi nating humility teach us how to wait, yung paghahantay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 3. Pangatlo po. Advent season is a season of light. Advent po is a season of light. Ang katumbas po nun, forgiveness removes darkness. Pag po tayo nagpapatawad, parang pinapawi natin yung mga madilim sa buhay po natin. Yung mga karanasan natin hindi maganda, pinapawi po yon pag po tayo po ay nagpapatawad. Unforgiveness, yung hindi pagpapatawad, creates spiritual shadow. Alam niyo po ba yun? Yung pong hindi tayo nagpapatawad, hinaharang po yon. Yung biyaya ng Panginoon, nakaharang po. Hindi lang sa mukha natin, kundi sa buo nating katauhan. Kaya napakahalaga po ng pagpapatawad, kapatid. Ang halaga po yun. Advent invites us to walk in light. Ang Adbyento po ay iniimbitahan tayo para po tayo lumakad sa liwanag. And the light of mercy, peace, and reconciliation. Forgiveness is the switch that turn the light back on. Alam niyo po, ito. Karanasan po namin dito yan sa Cebu Pag bagyo, brown out o black out.
brown out, black out. So magtsatsaga kami sa kandila. Magtsatsaga kami, kung wala ka na i-charge sa flashlight, wala. Magtsaga ka sa kandila talaga, no? Pero pag bumalik na po yung ilaw, ang saya-saya. Kaya nga po, yung forgiveness po ay parang switch. Switch po yung forgiveness. Switch ang forgiveness to turn the light back para po magliwanag muli ang ating pong buhay. Pag po tayo nagpapatawad, lumiliwanag po ang ating buhay. O sige nga po. Tignan po ang katabi. Tignan po ang katabi. Maliwanag ba? Maliwanag ba? O madilim? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. The next, Advent is a season of joy. Ang Adbyento po ay season of joy. Humility and forgiveness restore joy. Yung humility po sa forgiveness, ibinabalik po yung ating pong kagalakan, yung ating kasayahan, yung ating kasiglahan, ibinabalik po ng ating Panginoon yan. You cannot be joyful, brothers and sisters. Hindi ka pwede maging masaya kung ang puso mo mabigat. Sino ba sa atin ang mabigat ang puso, puno ng anger, masaya? Sige daw. Yung puso mo, puno ng anger, puno ng bigat, pero nakangiti ka, ganon. Nakaganon ka. Pero kahit na nakangiti ka, mababa ka sa mukha mo, malungkot ka pa rin. Bakit po? Bakit po? Kasi kapatid ko, yung pag may kagalit ka, pag may anger ka, lumalabas po sa mukha. Hindi mo pwedeng takpan, kahit mag-abon ka pa, kahit magpapabelo ka pa, kahit patungan mo pa yan ng boysen, Dutch boy, code saver, kapatid ko, hindi mo maitatago pag meron kang kagalit, pag meron kang anger. So ngayon, tignan mo ang katabi mo kung naka-code saver. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, next. Sunod po. Ano po natin ito? Ito po yung maganda. Advent is a season of new beginning. Simula uli, renewal uli, revival uli. Diba? Yun ang masarap eh. Yung nare-revive ka. No? Forgiveness creates a fresh start. Ang pagpapatawad po ay parang nagiging malaya ka. Simula uli. Masigla ka uli. Oh my God! Kasi nakapagpatawad ka. And you know, ang pagpapatawad po is key. Ulitin ko po, makinig po mabuti. Isusi po sa kagalingan ng ating pong sakit sa katawan. Ang pagpapatawad po ay susi po ito sa kagalingan ng physical illness po natin. Advent invites us to begin again with God and with others. Kaya po tayo may community, kaya po tayo may brothers and sisters, para po yung pag-ibig na natatanggap po sa Panginoon, yan yung ibabahagi mo. Yan yung ibibigay mo, kapatid. Hindi naman pwede, kapatid ko, na ang pag-ibig mo sa'yo lang. No. The reason the Lord bless you, bless me, bless us, brothers and sisters, not for ourselves, but for others. Para po sa ibang tao. Yan po ang lagi natin tandaan. So humility allows us to say, let us heal. Lord, let's heal and let's start again. Let's heal and let's start again. Last na po ito. Last. Advent season is Christ. Advent is Christ. Ang Adbyento po ay si Kristo. Ang Adbyento po ay si Kristo. It is a season when Christ come anew. Bago uli. Renewed uli. Revive uli. As we must forgive like Him and humble ourselves before Him, brothers and sisters, we are preparing the way of the Lord and make us straight.
Yun yung sinabi niya ni John the Baptist sa gospel po ngayong araw po na ito. Forgiveness strengthen the path. Strengthen the path. Humility lowers the mountain of pride. And this is how we prepare the coming of Jesus in our life. Alam mo kapatid, nakakatuwa ang Diyos eh. In my 40 years, this coming year, 2026 will be my 40 years with the Lord. Ewan ko, sobrang blessing, sobrang dami ng biyaya. I don't know, I cannot explain. Siguro maiiyak na lang po ako pagka po ipiniliwanag ko po sa inyo kung paano po binibless ang kapatid nyo si Brother Vic. Maraming persecution, maraming mga maharang, pero ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya nga sabi ni Sister Wife natutuwa ako kay Sister Wife. Sabi niya pa, okay lang yan, no problem. Yung mga problema na yan, hindi magwawagi yan. Ikaw kasi sip-sip ka kay Lord eh. Ikaw kasi lagi kang masigla sa Panginoon. Ikaw kasi lagi kang nagbibigay ng sarili mo sa ibang tao. Kaya walang kakahadlang sa'yo kahit sino. Kapatid, sabi niya, wow, sabi ko, ma, totoo naman po yun eh. Wala naman pong makakapagsabi sa atin ng totoo, kundi ang ating asawa, kundi ang ating magulang, kundi ang ating anak. Sila po magsasabi. Yung kaibigan mo, yes, kaibigan mo yan. Yes, sabay kayong kumakain. Pero pagdating po na tatanungin mo siya, Brad, sis, okay ba ako? Sasabihin niya, okay ka, kahit di ka okay. Pero ang asawa mo, yung husband mo, yung wife mo, yung anak mo, yung magulang mo, sasabihin sa iyo kung ano ang totoo. Kung ikaw talagang hindi okay, kung mali ang ginawa mo, sasabihin sa iyo. Kaya napakasarap po nun. Kaya ako nagpapasalamat, meron akong partner, meron akong asawa, meron akong wife na napakabuti, na sobrang pagmamahal, na lagi niya ikinukorek kung meron akong mali. Lagi niya pinapaalala sa akin na hindi maganda yan, na kailangan ganito. Can I imagine, last week nga kasi meron akong talk, napansin niya doon sa video, ang kamay ko po nakapasok sa bulsa. Pagdating ko po, sabi niya, pa, iiwasan mo naman yung ang kamay mo nakapasok sa bulsa. Ay, ganun ba? Sabi ko, bakit naman? Kasi, ayabang mong tingnan pag nakapasok yung kamay mo sa bulsa. Alam niyo po, kapatid, sa halip na mainis ako, sa halip na sabihin ko sa kanya, ano ba yan? Alam niyo, sabi ko sa kanya, ma, thank you. Lagi mo akong pinapaalahanan. Alam ko, pagmamahal mo yan sa akin. Mga brothers and sisters, ubusin po ang lahat ng kagalit. Wag magtirik ng itim na kandila sa mga kagalit natin. Instead, puti na kandila at ipagdasal natin ang kabutihan na nagpe-persecute sa atin, kapatid ko. And I tell you, brothers and sisters, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Amen. Purihin natin, palakpakan po natin ang Panginoon.